Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay ito pong sinabi ni Senatora Amy Marcos tungkol po dyan sa pagbibigay ng bail o pag-grant ng bail kay Leila de Lima, no? So she was out on bail, no? Bago po tuluyang siya ay patawagin ng korte para ituloy ang hearing ng kaso niya. So dito po sa balita ng Inquirer.net, De Lima case proves ICC need not meddle with PH justice system, Senator Marcos. Pero bago po natin basahin ang balita, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, maraming salamat sa lahat ng ating channel members. At ganun din po sa mga sumusuporta sa channel na ito. So, ito po ang pananaw ni Senator Marcos nung siya po ay natanong dyan, no? So, sinasabi niya po na yung ICC, yung International Criminal Court, do not or does not need to meddle. Hindi nyo na kailangang makialam sa Philippine justice system. Bakit niya po nasabi yan? Okay? Senator Amy Marcos on Tuesday said that the grant of bail to former Senator Leila de Lima proves there is no need for the International Court to meddle with the country's justice system. Quote, "The independence of the judiciary is present and true. Our court is a court of law and justice, oblivious of personalities or any political noise." Ayun po yung sabi niya. Senator de Lima's bail yesterday was a testament to that. Okay? So yan po yan. It bolstered my position mula simula pa that the ICC has no jurisdiction over any Filipino. O yan. Di po ba? Tama, mali. No? Bakit nga po ba kasi napunta to sa ICC? Itong mga kasamahan ni de Lima, nila Trillanes, na kung saan sila po ay nagkaso sa ICC laban sa dati niyong Pangulong Duterte sa kanyang drug on war. No, o war on drugs, tama ba? War on drugs, sorry. Kasi itong kampo ng mga dilawan nila Trillanes, no, sa yung mga kasamahan niya, iniisip na naiimpluwensyahan ng dati niyong Pangulong Duterte ang justice system, ang mga korte, pinapatahimik niya. So, yun lang po yung nakikita kong ginawa nila Trillanes. They don't trust our justice system. Nung time ni Pangulong Duterte. That's why they went to ICC. Pero, anong ginawa ng Pangulong Duterte dyan? Diba? Umalis tayo dyan. No? So, ang laking criticism po ang inabot nyo dyan. Pero it is what it is. He is the commander-in-chief that time. He can do whatever he wants. No, parang ang tingin po ng mga dilawan dictatorship. O now, kayong mga dilaw, kayong mga anti-Marcos na sinasabi nyong hindi gumagana ang hustisya, ang korte sa ating bansa. Ano ang pruweba ninyo? Wala. Pero kami may pruweba. Ayan, no, si de Lima nagdadasal pa sa Manawag. Humihingi ng guidance kung patatawarin niya o reresbakan niya si Duterte. Ito po, yung paggagrant ng bail, tama si Amy Marcos sa sinabi niya. ICC need not, hindi mo na kailangang makialam sa aming bansa. Dahil meron kaming justice system that is working. Hindi po sira. Hindi nasusupil, hindi pinapatahimik ang aming court system. Kaya kayong mga dilaw, kayong mga anti-Marcos, kayong mga anti-government, pwede ba? Itigil nyo na ang kakapunta nyo sa mga international court para doon kayo mag-file ng kaso. Tulad ng sinabi ko itong sila Castro, no? Nung mga nire-red tag daw sila nung inyong VP Sara Duterte. Alam nyo kung saan pumunta? Imbis na sa korte natin.
sa International Labor Organization pumunta. Imbis na idulog sa Department of Labor and Employment kasi mga red taggers lang, mga teachers. O kung anong korte, lower courts, municipal trial court, regional trial court, court of appeals or Supreme Court. Kayo ang bumabastos sa justice system natin. Hindi nyo ginagalang ang mga hurado. Hindi kayo nagtitiwala. Kasi hindi kayo katiwa-tiwala. Yun lang po yun. O kita nyo, this is a testament that the Marcos administration, walang pakialam dyan. They are co-equal branch of government. O sino dito ang nasoplak? Sino ang sampal dito? Di ba? Kayo, ng mga anti-Marcos na binilify nyo ng husto ang Marcos family, na diktador, na magnanakaw. Ito, yung magnanakaw part, sige, bibigyan natin ng vlog yan kasi may isa po na namang balita na sasampal ulit sa pagmumuka ng mga ito. Ha? Kita nyo? Dilima. Yung ginugroom nyo para maging leader ninyo. Ginugroom nyo para tumakbo sa 2025 midterm election for senator. Binigyan ng pagkakataong makalaya. Pansamantala. Na-impluwensyahan ba ang korte? Kung na-impluwensyahan ng korte ni PBBM, hindi makakalabas si Dilima. Wala. Di ba? Si PBBM namin is working for the country. Working for the welfare of the Filipino people. Kayong mga dilaw. You are trying to put it down. O ngayon, sinampal kayo ni Amy Marcos. The independence of the judiciary is present and true. Tama. Walang nakialam sa desisyon. Sabi rin yan ni Rimulyan, na i-vlog po natin yan. Our court is a court of law and justice, oblivious of personalities or any political noise. Correct. Kasi they are looking on the evidences na sinasubmit. They are looking at the facts, not being influenced by anybody. Di po ba? Ganun ang korte. O tingnan nyo, sabi nga doon ng motion ni Judge Gito ng branch Muntinlupa Regional branch 206. Kasalanan ng prosecutor. Kulang yung mga ebidensyang sinubmit niya that doesn't stand, na hindi matibay, hindi malakas para hindi i-grant yung request na mag-bail si Dilima. Sinupil ba? Hindi. Binigyan ng kalayaan yung judge. So, sampal yan. O ngayon, ito pa ang lalong magpapangit-ngit sa inyo. Ha? Ano ang sabi diyan ni Amy Marcos? Sa balita daw to ng politiko, no? Kasi doon sa balita ng Inquirer, mga kababayan, pinutol ko yun no? Pero dito, sa balita na ito, testament. Bail for Dilima shows ICC has no jurisdiction over Rody Duterte. Nako, magingit-ngit dyan ng mga dilaw, mga anti-Duterte. Bakit? Kasi lagi nilang iginigit, yung krimen ay nangyari nung time na nandoon pa tayo sa ICC. May Roman statute pa daw doon. So, yun ang dapat litisin. Pero iba po ang pananaw. Di ba? Ano ang sabi ni Amy dito? Senator Amy Marcos made the case for putting former President Rodrigo Duterte out of the International Criminal Court jurisdiction by citing the temporary freedom granted to his fierce critic, si Dilima. Ito po. It bolster my position simula pa that ICC has no jurisdiction over any Filipino. Nabasa natin yan kanina sa Inquirer. Ito yung karugtong. Lalo na kay PRRD. Nako, magagalit na naman diyan yung mga anti-Amy, anti-Marcos, mga dilawan pengs. It has no business meddling with our justice system. Agree ako. Wala pong pakialam talaga. Ako agree. Agree lang ako na papasukin ng ICC if and only if wala doon sa kanilang mandato yung sinabi nilang papasok lang kami pag ang justice system ng isang bansa ay broken. No functioning justice system in that country, then therefore we can come in. Hindi po broken ang ating justice system. It's working. Evident kay Dilima. Diba, first critic yan. Sabi niya, opposition ako. Kaya sa pamamahala ni PBBM, he doesn't care. Opposition ka,
kaalyado ka. Ang hinahanap niya sa iyo ay ang kagalingan mo para maiangat ang ating bansa at ma-uplift ang kalagayan ng bawat Pilipino. Kung ganun ang pananaw ng ating presidente, napakaganda. Hindi namumulitika, hindi niya tinitignan ang kulay. Ang tinitignan mo ay ang kagalingan mo, paano ka magsiserve sa bansa mo at sa kapwa mo Pilipino. How to protect them, how to serve them, how to treat them equally, given by the powers by the Constitution. Yan po yan. So marami po kasi nagsasabi, PBBM has a hand. Meron daw pong kinalaman si PBBM dyan sa paggagrant ng bail ni De Lima. Yung pong mga bloggers, no? Kasi nga, alam nyo na, inaano na naman nila na, ay kasi ano yan ni kalaban ni PRRD yan si De Lima, bakit mo pinakawalan? Asan ang ebidensya? Na may kinalaman ng executive branch dyan sa desisyon ng judiciary. Wala eh. Ano ang sabi ni Amy? Ha? Eto po, Abante TNT. PBBM, hindi nakikialam sa kaso ni De Lima. Oh, yun ang sabi niya. Walang kinalaman si PBBM sa anumang kaso, kahit sino man hindi maaring makialam sa judiciary. Let's protect their independence. Correct. Kayo po kasi, no, na para lang meron kayong maging naratiba, dahil nga galit kayo sa Marcos, ito gagamitin nyo. Hindi po. Maglabas kayo ng ebidensya para paniwalaan namin kayo na may kinalaman itong si PBBM sa paglaya o sa pagbibail, paggagrant ng bail kay De Lima. Diba? Kung wala kayong mapapakitang ebidensya, ano kayo? Bitter. Sinungaling kayo. Hindi kayo dapat paniwalaan. Pero mas marami pa rin ang naniniwala sa inyo. Bakit? Diba? Pare-pareho po kayo. Ayun lang yun. O ito pa sabi ng inyong ate, ang ating korte ay isang korte ng batas at katarungan. Walang kinalaman o kinikilingan sa mga personalidad o anumang ingay sa politika. Ito, tinagalog lang po yun eh. Diba? Ang piyansa ni Senator De Lima kahapon ay patunay dito. Diba? Wala. Dinipensahan ng atin ng bayan ang kanyang ading. O ito ba'y nagsasabing di sila magkasundo? Nasabi ko naman sa inyo, dito, pinoprotektahan ng atin ng bayan ang kanyang ading. Sinabi niya yan. Huwag niyong gaganyanin ang ading ko. Diba? Yung pagmamahal niya sa ading niya, nandiyan pa rin. Makita niyo, kasi kawawa eh. Lahat na lang ikinakabit kay PBBM. Lahat na lang may kinalaman si PBBM. Sasabihin ko sa inyo, hindi po diktador si PBBM. Hindi katulad ninyo, no? Kung sino man kayo ng mga diktador at sinungaling. Nasabi ko sa inyo eh, ako susuportahan ko si PBBM hanggat tama ang ginagawa niya. So far sa akin akin tong opinion, wala pa po siyang nagagawang mali. Sa mga appointees, binet niya ng mga kasamahan niya yan, mga inutusan niya, binet nila yan, may betting po yan. O sasabihin nyo, hindi si Lisa ang nag-a-appoint. Ay, patunayan ninyo. Ang labanan dito, ebidensya. Kung wala kayong ebidensya, ano kayo? Chismos at chismoso. Mga sinungaling pa. O, pasensya naman yung matatamaan. Kasi mga kababayan, nakakabanas. Biriin nyo, nung lumaya itong si De Lima, alam naman natin, dramatic. Flair for dramatics nga sila, sabi ni Saray. O, padasal-dasal pa sa manawag, pero maghihiganti naman pala. May pasabi pang God bless you, God forgive him, pero siya hindi niya mapatawad. Ano ka? Hindi mo rin pala sinunod yung utos ng Diyos. Di ba? Forgive your brother 70 times 7. Hindi po yun literal. Ibig sabihin, patawarin mo ang kapatid mo. Dahil ayan ang gusto ng Diyos. Love your enemies. Do good to those who do wrong to you. O, ano pa? Di ba? Magdasalin ka pala. Spiritual ka, religious ka. Pero you're not showing it. Ano yun? Di hypocrisy. Pabalat bunga ka lang, panlabas ka lang, pero sa totoo, gustong-gusto mo nang balikan yung taong gumawa ng mali sa'yo. Kung totoo mang ginawang ka ng mali, hindi pa po tapos ang kaso eh. Wala pang verdict. Di po ba? Pinalaya ka lang kasi pumalpak yung ebidensya ng prosecution. Kaya kayong mga nagsasabing yung mga may kinalaman si Bongbong, labas kayo ebidensya. Kung wala kayong ebidensya, ano kayo? Di ba? Mga monggorers. Yan lang kayo. O ito po,
Si Senator Bato may sinabi diyan, may sinabi na rin siya kahapon, pero ito pong sabi niya, Bato says he and Duterte have yet to talk about De Lima's release. O, wala pa daw po silang, hindi pa sila nag-uusap ng dati niyong presidenteng Duterte. Ito, quote, wala po, hindi pa kami nag-uusap tungkol dyan. O, yan. Kaya siguro busy ang Pangulong Duterte, busy si Bato kasi nag-iisip siya, paano nakalaya? Bakit nung time ni Duterte, hindi nakalaya? Eh sabi nga po nila, nai-impluwensyahan ng dati mong amo ang jurisdiksyon ng mga hurado. Natatamilmil sila kasi kamay na bakal si Duterte. Diktador si Duterte, yun na lang po. Nung time na yun ha, hindi po ako nagsabi. Sabi lang nila yon. Oh. Pero, ngayon, yun wala po. At kung diktador man si Duterte nung that time na yon, so be it. Iris war iris. Nangyari na yung nangyari. Di po ba? O ngayon dito, makita nyo na ang hustisya, ang judiciary natin is functioning. No? Hindi na kailangan ng ICC. Hindi kailangan ng iba pang international court na siya mag-imbestiga, pumasok sa ating bansa. Kasi mas magagaling ang ating mga abogado, ang ating mga hurado. O ayan, maniwala kayo kasi itong mga dilaw, walang tiwala, so therefore, hindi silang dapat pagkatiwalaan. Kung wala silang tiwala, di wala na silang tiwala sa sarili nila na may papanalo nila yung kaso. Kaya sila sa international court lumalabas. Oh, diyan kayo magdemanda sa ating mga hukuman, sa ating mga local courts. Demanda nyo si Duterte, file kayo. Kung i-retract nyo sa ICC, file nyo siya ngayon. Di po ba? Sabi naman ng dati yung Pangulong Duterte, haharapin niya yan basta dyan sa ang kaso sa Pilipinas kasi siya ay Filipino citizen. Pasensya naman sa mga anti-Duterte. Ako ayaw ko po sa mga dilawan kahit ano pang sabihin ninyo. Because they, plundered ang ating bayan for almost 4 decades. Walang nangyari. Tingnan nyo na lang nangyari sa West Philippine Sea. Protektado yan nung panahon ni Apo Lakay. O nung nawala si Apo Lakay, ano nangyari? Anong ginawa nila? Di ba? Anong magandang bagay ang ginawa nila para sa Pilipinas at sa mamayang Pilipino? Kung magaling naman pala sila, ang dami nilang honorary degrees. Di ba? Mga graduate sa mga international schools. Bakit hindi nila napaganda ang ating bansa? Bakit hindi gumanda ang kabuhayan, ang kalagayan ng bawat Pilipino? Walang magandang healthcare, walang magandang edukasyon, walang magandang transportasyon, infrastruktura, agrikultura, lahat na po ng bagay, bagsak. Anong sabi nila? Democracy? Ayun lang na ibigay nyo? Democracy? Bakit wala bang democracy nung panahon ni Apo Lakay? Di ba? Nabudol po tayo. Nabudol yung mga tangang pumunta doon sa EDSA naniwala sa mga pare at madre. Di ba? Yun, naniwala sa mga traidor. Ito yung mga dilaw na yan. Di man mo? Anong nagawa nila? Wala. Hanggang ngayon, nakikibaka tayo sa West Philippine Sea. Di ba? May singit lang po. Eto pa, mga kababayan, ito, yung Pierce kakampi to ni Lolo Duterte ninyo, ha? Ito, Abante TNT. Harry Roque, sinabing hindi si Duterte nag-utos sampahan ng kaso si De Lima. Ayan, ang sabi ni Harry Roque, ha? Hindi daw po ang dati ninyong Pangulong Duterte, si Lolo Duterte ninyo. Ito pa sabi niya, sa mula't mula, wala namang pakialam dito si Presidente Duterte. Hindi po nagsampa ng kaso si Pangulong Duterte. Hindi siya nag-utos na sampahan ng kaso si De Lima. Sa totoo lang, ang unang lumabas na testigo ay sariling tao ni De Lima na dating NBI Deputy Director na si Rafael Ragos at matapos po yan, sunod-sunod na yung mga testigo na karamihan ay mga preso sa Muntinlupa. Yun naman pala pero, Roque, sa pananaw po ng mga dilawan, si Pangulong Duterte. Dahil siyang leader Parang ginagawa nyo ngayon. No? Sinisisi nyo si PBBM, yung mga followers ninyo. No? Yung mga kunwaring DDS daw, na ang sinisisi si PBBM dahil, alam mo na, dilawan. Dun sa kusina ng Malacanang, si Lisa Marcos dilawan. Asan ang pruweba
Di po ba? Ngayon, may sinabi ulit siya. De Lima, posibleng malusutan, huling drug case. Bakit niya nasabi? Kasi ito po, ayon kay Roque, mukhang patungo na sa pagka-aswelto ang huling drug case ni De Lima dahil kung pagbabatayan na naging desisyon ng korte, hindi malakas ang ebidensya kaya pinayagan itong magpiyansa. Ayan. Di po ba? Ayun yung sabi ng ng desisyon ng si Judge Gito Hiner Gito sa branch 206 ng Muntinlupa Regional Trial Court. Yung prosecutor hindi nagbigay ng matinding ebidensya para mapigilan yung pagbibail ni De Lima. Mahina. Ito, parang sabi ko nga kahapon sa isa nating vlog dito kay De Lima, hindi nyo yata pinanood yun, na papunta rin doon pareho lang kami ng isip ni Roque. Pero if they can present another piece of evidence na talagang ganito magta-tie up doon sa kaso ni De Lima, na yung kaso niya ay bribery. Tumanggap siya ng 70 million pesos na nilikom ng mga drug lords doon sa Bilibid at binigay kay De Lima. During that, yung DILG secretary pa yata siya noon. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Ayan. So ano magiging implication nito pag ito na-dismiss ang kaso ni De Lima? Ibig sabihin, moro-moro lang, gawa-gawa lang ng Duterte administration yung kaso niya at nagbaliktaran yung mga testigo. Ang tanong, bakit nagbaliktaran? Dahil kinuurse lang ng Duterte administration? Dapat nating malaman yan. So karapatan din ni De Lima na rumesback. Habulin yung mga taong gumawa sa kanya niyan. Pero wag nyo namang isipin na aping-api si De Lima. Mas marami pang aping-api kaysa sa kanya. Yung mga kalagayan ng mga preso doon na nag-aantay na maliti sila, ilang taon na sila doon. Di po ba? Kasi ito, ang gagawin dito, tulad ng sabi ko sa inyo, sasalsalin ito. Ipipaint na masama ang ginawa kay De Lima, aping-api siya, ganito, hanggang sa dumating sa 2025 o 2028, may balak Halatang halata, galaw na galaw pa lang, mga kababayan. Pero wag na kayong paluloko. Hanggat maaari, iluklok nyo yung mga taong talagang may pagmamahal sa bayan. Hindi yung diyan lang, uupo lang, sasahod ng 200,000, 250,000 a month, pero wala namang nagagawa para sa bayan. Patuloy lang tayong niloloko. Ito mga kababayan, sinabi ko na to sa previous vlog natin, sana, itong mga nagbabalak tumakbo sa darating na election, whether 2025 or 2028, dapat malinis ang record. Dapat walang pending cases sa korte. Dapat na desisyonan na yan kung sila ay guilty or not guilty. Kasi, di ba sa pagpapile mo ng candidacy sa COMELEC, check mo yan may moral turpitude ka ba? Di ba yun ang matinding panood ko po yan kay Marcoleta di ba? Pag may moral turpitude ang isang kandidato, wala na yun. Ibig sabihin, hindi nakatikatiwala ang kanyang pagkatao kung siya man ay may kaso. Kaya dapat dito kay De Lima, kung magbabalak itong ipatakbuhin sa Senado sa 2025, dapat tapos na lahat ng kaso niya. Wala nang nakabinbin. Para at least alam ng tao na, malinis ka. Hindi tulad nung pinatakbo, nakabinbin, tapos tinawag, sinintensyahan. Pero nandun na, nakakakolekta na ng sahod. Hindi pwede yon. Dapat malinis. Di ba? Wala na yung, kailangan pang i-appeal ganito. Habang naka-appeal na, nandun pa, nakaupo pa, putik. Wala naman ginagawa para sa bayan. Di ba mga kababayan? So yun lang po ang take natin. Sabi ng atin ng bayan ninyo, si Amy Marcos, no need for ICC. Kasi siyempre, alam nyo naman, kaibigan niya si Pangulong Duterte. Hindi na kailangan mag-medal, makialam ng ICC kasi it is a testament that are yung ating tawag dito, yung ating korte ay nagpapangsyon. Gawa ng si De Lima nakalaya. Walang nakialam tulad ng sinasabi ng ilan na mayroong impluwensya si BBM. At sabi rin ng mga kakampi ng Pangulong Duterte ninyo dati na si Bato, hindi pa sila nag-uusap ni Pangulong Duterte ninyo, at si Roque sabi niya, hindi naman si Duterte ang nagpakulong sa'yo, nagkaso At
malamang baka daw sa kanyang opinion, sa opinion ni Roque, baka ma-dismiss din itong kaso na ito. Nako, maghanda-handa na yung mga taong gumawa daw ng ganyang kay Dilima, re-rest back siya. Pero bago siya re-rest back, nagdasal muna siya sa manawag. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.